Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Paborito mo ba ang Pokemon? Kung oo, sigurado mag-i-enjoy ka sa episode na to. Marami kasing hayop sa iba't ibang sulok ng mundo ang namataang kamukha ng mga Pokemon. Mula sa butike na kamukha ni Charmander hanggang sa bubuit na kamukha raw ni Pikachu. Ito ang na hayop na nahahawig raw sa mga Pokemon. Kaya mo bang hulaan kung sino ang ating unang bida? Si Arbok ay isang poison-type Pokemon na nagbibigay takot sa sinumang makakalaban nito sa battlefield. Napaka-obvious naman na ginaya si Arbok sa mga Cobra. Maski ang pangalan nito ay pinagbaliktad na Cobra. Kahit naiiba ang kulay ni Arbok sa tunay na Cobra, kitang-kita na pareho silang may malapad na korte sa liig, pati na rin ang disenyo at pattern. Parehong matapang ang dalawang ahas na to at umaatake gamit ang pamatay nilang kamandag na marahil ay ginaya sa atake ng Spitting Cobra. Maliban sa kamandag, kayang pigain ni Arbok ang kanyang kalaban gaya ng ginagawa ng mga sawa sa kanilang biktima. Dahil sa naglipa ng Photoshop, makikita na natin kung ano ang itsura ni Arbok kung isa nga siyang tunay na hayop. Ang astig siguro kung merong ang Cobra na ganito ang kulay. Who's that Pokemon? Ito ay si Charmander! Si Charmander ang unang yugto sa evolution ni Charizard at napaka-cute ng Pokemon na to. Isa itong Fire-type Pokemon kaya gumagamit ito ng apoy panlaban tuwing nasa tournament. Pero alam mo ba na gaya ng ibang Pokemon, si Charmander ay ginaya sa tunay na hayop at yan ay ang red-spotted newt. Isa itong amphibia na makikita sa North America. Dahil sa kulay orange nitong balat, aakalain mong kakambal nito si Charmander. Kung ang newt ay nakatira sa mamasamasang lugar, si Charmander naman ay nakatira sa mainit na bulkan. Obvious naman na ang mga dragon talaga ang kinuhang inspirasyon sa paggawa sa karakter ni Charmander dahil gaya ng dragon, bumubuga ito ng apoy. Hindi gaya ng mga newt na siguradong matutusta sa init kung ilalagay mo ito sa apoy. Sa korte pa lang ng Pokemon na to, kilala mo na agad kung sino to. It's Pikachu! Pikachu! Si Pikachu ang pinakasikat sa lahat ng Pokemon at marahil ang MVP o Most Valuable Player sa battlefield. Yan ay dahil sa kapangyarihan nitong kuryente. Ayon sa iba, maaaring kinuha ang pangalan nito sa hayop na tinawag na Pika. Ang mga Pika ay isang uri ng maliit na kuneho na mas nahahawig sa itsura ng daga. Pero merong isang hayop na nakita sa Australia at New Zealand ang mas kamukha pa ni Pikachu. Ito ang mga brush-tailed possum. Sumikat sa internet ang possum na to dahil sa kanyang dilaw na buhok at mahabang tenga na kamukha talaga ni Pikachu. Nakita ang possum na to sa gilid ng kalsada noong 2018 at pinaniniwala ang nahulog ito sa likod ng kanyang nanay. Pinangalanan ito ng mga rescuer bilang Pikachu. Ito na dapat ang susunod na bumida sa Pikachu movie. Meron pa nga ako nakitang uod na kamukha ni Pikachu. Who's that Pokemon? Sino kaya itong susunod na Pokemon? It's Bulbasaur! Bulbasaur! Kung isa kang fan ng Pokemon, siguradong si Bulbasaur ang isa sa paborito mo. Marami kasi itong superpowers kaya napakalakas nito sa battlefield. Razor Leaf now! Bulbasaur counters with a Razor Leaf! Kamukha ni Bulbasaur ang mga miyembro ng Anuran family, gaya ng palaka. Samantala ang kanilang likod ay nahahawig sa shell ng pagong. May mga picture pa nga ng palaka na may bawang sa likod, ngunit ito ay fake. Oh no! Sa Pokemon Animated Series, ginagamit ng mga Bulbasaur ang kanilang likod upang sumagat ng enerhiya mula sa araw. Alam mo ba na sa totoong buhay, mayroong hayop na kaya rin itong gawin? Ang tinutukoy ko ay ang mga leaf slug at makikita ito sa dagat ng Japan, Pilipinas at Indonesia.
Ang maliit na uod na ito ay isa sa kakaunting hayop na marunong gumamit ng photosynthesis o ang pag-convert ng sinag ng araw upang gawing pagkain. Ginagamit nito ang maliliit na bulb sa kanilang likuran upang higupin ang enerhiya ng araw at i-convert bilang pagkain. Kaya naman kahit magkaiba ang itsura ni Bulbasaur at Leaf Slug, masasabi nating malaki ang kanilang pagkakapareho dahil sa taglay nilang photosynthesis. Who's that Pokemon? It's Caterpie! Huh? Sa mga hindi nakakaalam, espesyal si Caterpie kay Ash dahil ito ang pinakaunang Pokemon na kanyang nahuli. Yun nga lang, hindi ginagamit sa battlefield ang mga Caterpie dahil halos wala itong lakas na lumaban. Kaya lang niyang balutin sa sapot ang sinumang manggugulo sa kanya. Sa itsura pa lang, alam mong ginaya ito sa caterpillar na Eastern Tiger Swallowtail. Pati ang mahabang antena nito sa ulo ay ginaya sa orihinal na insekto. Ang mga swallowtail caterpillar ay may kita sa silangang bahagi ng North America at kapag lumaki, nagiging paru-paro ito. Ang mahaba nitong antena ay tinawag na osmeterium at naglalabas ito ng kemikal na tinatawag na terpenes na sa sobrang baho, lahat ng predator ay ayaw nang lumapit. Ang maglabas ng nakakalasong kemikal ay isa rin sa mga superpowers ng Pokemon na si Caterpie. Kahit pareho silang may malaking marka sa ulo, hindi ito ang kanilang tunay na mata. Ang kanilang mata ay malapit sa kanilang bibig at itong malaking marka ay panakot lamang sa mga predator. Dahil sa kanilang mata, inaakala ng mga predator na isa itong mapanganib at makamandag na ahas. Who's that Pokemon? It's Magikarp! Maliban kay Caterpie, isa rin ito sa pinakamahinang Pokemon sa battlefield. Yan ay dahil sa isa itong fish-type Pokemon at limitado lang ang kanyang attack moves. Puro splash attack nga lang ang kaya nitong gawin. Pero alam mo ba na ang Magikarp ay ginaya sa Yellow Eye Rockfish? Kitang-kita ang malaking pagkakahawig ni Magikarp at ng Rockfish. Ang mga rockfish ay nakatira sa karagatan ng Pasifiko kung saan hinuhuli ito ng mga mangingisda. Ang kaliskis nito ay kulay orange, may matulis na palikpik at meron din itong mata na parabang nakakita ng multo. Maaari din namang ginaya ang Magikarp sa higanting koi na isa ring uri ng karpa. Siguro nga ay ginaya ang pangalan ni Magikarp sa mga tunay na karpa. Kapag nag-evolve si Magikarp, ito na ang kanyang resulta. Siya na ngayon ay si Gyarados. Ang Pokemon na ito ay isa sa pinakamalaki at pinakamalakas na pwede mong piliin sa battlefield. Pero alam mo ba na meron palang Gyarados sa totoong buhay at nakita ito ng mga mangingisda sa ilog ng Wisconsin noong 2016. Ang isda na nakunan sa picture ay isang sturgeon na namataan sa ilog ng Winnebago. Ang mga sturgeon fish ay kayang humaba ng 18 feet at bigat na 1,814 kilos. Kuhang-kuha nito ang malaking katawan ni Gyarados. Marami din ang nagsasabi na maaaring ginaya ito sa pamosong sea serpent na oarfish. Ito yung isda na sa sobrang haba, akala ng iba ay halimaw. Ang mga oarfish ay humahaba sa nakakagulat na 36 feet. Napakaastig ng Pokemon na Gyarados kaya masasabi kong isa ito sa pinakamalakas na Pokemon sa battlefield. O ito, kilala mo ba to? Ang mga Poliwag ay isang water-type Pokemon na bumubuga ng tubig. Si Poliwag ay mabilis mong makikilala dahil dinisenyo ito na pawang kakaiba sa lahat. Sa unang tingin, alam mo agad na ginaya ito sa butete. Ang pangalan kasi nito ay hinango sa salitang Poliwag, isa pang termino sa anak ng palaka. Yung pabilog na ikot sa tiyan nito at malalaki nitong mata ay tsak na nagpapakyut sa Pokemon na to. Pero alam mo ba na ang paikot nito sa tiyan ay may pinagayahan? Ang mga Poliwag ay ginaya sa anyo ng mga glass frog tadpole. Ang mga butete nito ay kitang-kita ang bituka sa labas ng balat.
Kung gaano ka-weird ang mga Poliwag, ganyan din ka-weird ang tunay na hayop na pinagayahan nito. Kaya mo bang hulaan ang huling Pokemon? Yan ay si Pidgey. Kung minsan ka na naglaro ng Pokemon sa Game Boy, alam mong palaging itong lumalabas at naghahamon ng laban. Si Pidgey ay isang flying type Pokemon na kayang lumaban gamit ang malakas nitong pakpak. Bonus pa nga ang Gust Attack. Kahit Pidgey ang pangalan nito, hindi nila kamukha ang mga pigeon o kalapati. Mas kawangis nito ang mga ibon sa pamilya ng passerine gaya ng pipits, larks at maya. Kamukha din nito ang grosbeak gaya na nakunang litrato ng isang Pokemon fan. Kahit hindi man sila kamukha ng kalapate, may malaking pagkakahawig ang dalawang ibon. Isa na dyan ay pareho silang tigapagpadala ng sulat. Sa animated series, ang mga Pidgey ay ginagamit bilang tiga-deliver ng liham at parcels. Kung ako ang tatanungin, sa tingin ko ay ginaya si Pidgey sa mga Philippine Eagle. Pareho kasi silang may mahabang buhok sa ulo. Teka muna, bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Sebastian Maglaki at Smith, Jerry Balandan Kampaan at sa kanyang anak na si Monica. Advance happy birthday kay Miguel Andre Ricafort, Mark James at Mark Justin Balingasa, at kila Mami Lynn Balatero at Calvin Ray Henibre. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa mas marami pang species ng hayop at ng Pokemon. Who's that Pokemon? Hulaan mo kung sino to. It's Krookodile. Ang Pokemon na si Krookodile ay isa sa pinakamalakas na pambato ni Ash sa battlefield. Crocodile, I choose you! Crocodile. Meron itong matalas na kuko, pangkalmot. Meron ding matulis na ngipin, pangkagat. At para makaiwas sa atake, marunong itong maghukay ng lupa. Kaya pa nga nitong maglabas ng bato para saktan ang kanyang katunggali. Obvious naman na ginaya ito sa buwaya. Pero merong isang buwaya na pinakakamukha ng Pokemon na to. Ang mahabang nguso ni Krookodile ay ginaya sa nguso ng mga Gharial. Nakikita lang ito sa bansang India pati na sa Nepal. Mabisa ang kanilang nguso para makahuli ng pagkain gaya ng isda. Ang mga lalaking Gharial ay may malaking bukol sa nguso na naglalabas ng ingay para tawagin ang atensyon ng mga babae. Dahil sa pagkasira ng kapaligiran, hunting at pangingisda, nanganganib ng maubos ang mga Gharial. Pinaniniwalaang meron na lamang 650 Gharials ang natitirang buhay sa ating planeta. Kung ang mga Krookodile ay palaging nananalo sa labanan, sana ay manalo din ang mga Gharial laban sa pagkaubos ng kanilang lahi. Who's that Pokemon? It's Wooper! Ang Pokemon na si Wooper ay isang water-type Pokemon na kayang magbuga ng malakas na tubig. Hindi ito ginagamit sa battlefield dahil mahiyain ito at mas gusto lamang maglaro buong araw. Kung labanan lamang ito ng pinaka-cute, baka si Wooper na ang panalo. Pero alam mo ba na ginaya lang ito sa hayop na Axolotl? Patok ito bilang exotic pet sa iba't ibang parte ng mundo. Makikita lang ito sa Mexico sa lawa ng Xochimilco. Mabilis mo itong makikilala dahil sa kanilang hasang, kaya ito na ata ang pinaka-weirdong hayop. Bagay talaga silang gawa ng Pokemon version. Noong 1863, ang French zoologist na si Auguste Dumiril ay bumili ng axolotl galing Mexico. Nang binuksan niya ang kahon, nagulat si Auguste Dumiril dahil biglang nagbago ang itsura ng mga axolotl. Nagmukha na raw itong ordinaryong salamander. Doon lang niya napag-alaman na ang mga axolotl ay kayang magdaan ng metamorphosis kapag nakakain ng iodine. Ang iodine ay napupunta sa katawan ng axolotl sa tuwing kinakain nila ang kanilang kapwa axolotl. Kapag kumain sila ng kapwa hayop, nag-iiba ang kanilang anyo. Buti na lang at hindi kailangan ni Wooper na kumain ng kanyang kapwa para lang mag-evolve. Pag naging cannibal si Wooper, sigurado magugulat ang mga batang manonood. Who's that Pokemon? It's Victreebel.
Ito ang Pokemon na kaaway ni James. Palagi kasi siyang kinakain nito. Pagdating naman sa labanan, mahirap matalo ang mga Victreebel. Gumagamit kasi ito ng Vine Whip na parang latigo. Isa nga ito sa pinakamalakas na plant-type Pokemon. Pero alam mo ba na ang Victreebel ay ginaya sa halamang pitcher plant? Ang halaman na to ay may malalim na bulsa kung saan nauhulog ang mga insekto. Ang bunganga nito ay napaliligiran ng matamis ngunit nakakalasong likido para akiting lumapit ang mga insekto maski na ang daga. Kapag may insektong dumapo, mahihirapan itong kumapit sa madulas na bunganga ng halaman at saka ito mahuhulog sa loob. Dito siya malulunod sa nakakalusaw na likido. Kahit tumakas pa ang insekto, hindi nito kayang makaakyat. Pag namatay ang insekto, unti-unti itong malulusaw sa tubig. Magsisimulang maglabas ng nitrogen ng insekto na siya naman pagkain ng halamang pitcher plant. Who's that Pokemon? It's Drowsy! Ito ang Pokemon na magaling mang-hypnotize ng kalaban. Meron siyang kapangyarihan na kayang kontrole ng utak ng mga Pokemon. Drowsy! Kaya nga niyang patulugin ng sino man. Habang natutulog, kinakain niya ang panaginip ng kanyang biktima. Dahil sa iba't ibang powers ni Drowsy, paborito siyang gamitin ng mga gamers. Pero alam mo ba na ginaya si Drowsy sa anyo ng Malayan tapir? Makikita ito sa gubat ng Southeast Asia. Kung titignan, pareho silang dalawa ang kulay na parabang nahahawig sa baboy. Pareho din silang may mahabang nguso na prehensile. Ibig sabihin, pwede itong gamitin na parang kamay pamulot ng pagkain. Sa tuwing lumalangoy, tinutupi nila ito upang makahinga. Kahit magkamukha silang dalawa, ang mga tapir ay hindi kumakain ng panaginip katulad ng powers ni Drowsy. Maaaring ginaya ito sa alamat ng Baku. Isa raw itong misteryosong nilalang na may mahabang nguso na parang sa elepante. Ayon sa alamat, binuo si Baku gamit ang katawan ng iba't ibang hayop. Katulad ni Drowsy, pinapatulog ni Baku ang kanyang biktima upang kainin ang kanilang panaginip gamit ang mahabang ilong. Kahit nakakatakot ang pinagayahan kay Drowsy, hindi maitatanggi na cute ang dalawang nilalang na ito. Who's that Pokemon? It's Dialga! Kakaiba ang Pokemon na to dahil ito lang ang Dragon type na gawa sa bakal ang katawan. Kaya nitong maglabas ng Flash Cannon. Marunong din itong gumamit ng Draco Meteor. Sa lahat, ang pinakamalakas na atake ay ang Flamethrower. Kahit sobrang astig ni Dialga, alam mo ba na ginaya ito sa isang tunay na hayop? Kamukha nito ang dragon at dinosaur, ngunit mas nahahawig ito sa isang sea slug. Yan ay ang Glaucus atlanticus o kilala din sa tawag na Blue Sea Dragon. Makikita ito sa mainit at tropikal na bahagi ng karagatan gaya ng Pilipinas. Hindi maitatanggi na marami silang pagkakapareho. Mula sa matulis nitong galamay hanggang sa mahaba nitong buntot. Siyempre, pati ang kulay asul at puti nitong katawan. Kung si Dialga ay kayang lumipad, ang mga Blue Sea Dragon ay umaasa lang sa direksyon ng alon upang makakilos. 1.2 inches lang ang katawan nito kung ikukumpara sa higanting katawan ni Dialga na 17 feet ang taas. Who's that Pokemon? It's Sandshrew! Ito ang Pokemon na magaling bumilog at umiikot na parang bato. Matigas ang balat nito kaya hindi ito tinatabla ng mga simpleng atake. Kaya pa nga nitong tumalon at putasin ang lupa. Ito na ata ang pinakamalakas niyang puwersa. Meron itong makamandag na kuko katulad sa kagat ng shrew na meron ding lason. Kung titignan maigi, kamukha nito ang mga Sunda pangolin. Makikita ito sa Southeast Asia kung saan pagkakamalan mo itong tunay na Sandshrew. Meron itong 1,000 matitigas na kaliskis na kaya magbigay ng proteksyon sa mga kalaban. Kapag may panganib, pareho silang bumibilog para tanging kaliskis lang nila ang makakagat. Who's that Pokemon?
Vileplume. Isa na naman itong Pokemon na ginaya sa halaman. May lakas ito upang mamaril ng buto na tinatawag na Bullet Seed. Kaya nitong maglabas ng kemikal na sobrang baho. Meron din itong kanyon sa ulo na kayang maglabas ng dahon para saktan ang kanyang kalaban. Pero alam mo ba na ang Pokemon na si Vileplume ay ginaya sa Rafflesia arnoldi? Kilala din ito sa tawag na Stinking Corpse Lily at may haba na 40 inches. Ginaya si Vileplume sa malapad na petals ng bulaklak nito. Kung si Vileplume ay may nakakalasong kemikal, ang mga Rafflesia ay may mabahong kemikal na kaamoy raw ng bulok na karne. Kailangan nilang akitin ng mga insekto dahil ang mga insekto ang magpopollinate ng kanilang bulaklak. Ang lason daw ng mga Vileplume ay maihahambing sa lason ng rhododendron na kaya magdulot ng pagkaparalisa sa katawan ng sinumang kakain rito. Dahil dyan, huwag kang kumain ng bulaklak, lalo na kung hindi ka pamilyar. Who's that Pokemon? It's Dito! Ang last sa ating mga bida ay si Dito. Ito ang Pokemon na kayang gayahin ang katawan at powers ng ibang Pokemon. Kaya nga niyang gayahin si Pikachu. Kaya din niyang gayahin si Machamp. Halos lahat ata ay kaya niyang gayahin. Pero alam mo ba na ang pinagayahan sa itsura ni Dito ay makikita sa kailaliman ng dagat? Sila ang blobfish, ngunit hindi ito kasing cute ni Dito. Sa ilalim ng dagat, ang mga blobfish ay mukhang butete. Pero pag dinala mo sa lupa, magsisimulang bumagsak ang kanilang balat na parang gelatin. Kamukha rin daw ni Dito ang isang uri ng amoeba. Ang mga amoeba ay nagkalat sa lahat ng parte ng mundo at gaya ni Dito, kaya nitong magpalit ng sukat mula maliit hanggang malaki. Kahit walang ibang hayop sa mundo ang kayang pumantay sa kakita ni Dito, merong mga fans ng Pokemon ang gumagawa ng sarili nilang bersyon ni Dito. Ano sa tingin mo? Cute ba yan o nakakatakute? Kaya mo bang hulaan kung sino Who's ito? that Pokemon? Heracross! Si Heracross ang isa sa paboritong gamitin ni Ash sa pakikipaglaban. Meron itong sungay na ginagamit niya para umatake. Fury Attack Strikes! Mukha man silang halimaw, ginaya ito sa Japanese Rhinoceros beetle. Kilala ang insektong ito bilang pinakamalakas na hayop. Kaya kasi nitong magbuhat ng 100 beses ng sarili niyang bigat. Katumbas ito sa tao na nagbubuhat ng 7 refrigerator. Katulad ng mga Pokemon, meron itong malakas na sungay. Ginagamit nila ito para itulak ang kalaban sa atensyon ng babae. Kapag nag-evolve ito bilang Mega Heracross, kamukha na nito ang Hercules beetle. Isa rin ito sa pinakamalakas na insekto sa buong mundo. Ginaya ito sa pangalan ni Hercules, isang Greek god na sumikat dahil sa angking lakas. Who's that Pokemon? It's Kabuto. Ito na ata ang pinakamatandang lahi ng Pokemon. Ito ang mga kabuto na kabilang sa uri ng fossil Pokemon. Isa itong rock-water type na pwede mong buhayin gamit ang dome fossil. Na-extinct na talaga ang mga kabuto sa istorya ng Pokemon, ngunit muli silang nabuhay pagkalipas ng 300 milyong taon. Kung akala mo na mukhang imposible ang ganitong hayop, pues, diyan ka nagkakamali. Alam mo ba na si Kabuto ay ginaya sa totoong hayop? Yan ay walang iba kundi ang horseshoe crab na tinawag ding buhay na fossil. Nabuhay ito sa mundo noon pang 445 million years. Mas nauna pa nga itong mabuhay bago pa dumating ang mga dinosaur. Ginain nito ang itsura ng crab na may matigas na shell at sa ilalim nito ang maraming paa. Kahit tinawag itong horseshoe crab, hindi ito uri ng alimasag at mas malapit itong kamag-anak ng gagamba at alakdan. Maliban sa crab, kamukha din ng kabuto ang mga giant isopod. Isa itong nilalang na matatagpuan sa malamig na tubig sa pinakamalalim na dagat.
Magkamukha ang dalawang ito, menos mo lang ang mata na hindi umiilaw sa isopod. Who's that Pokemon? It's Luvdisc. Ang mga Luvdisc ay isang water-type Pokemon na hugis isda at korteng puso. Kahit mukha itong mahinang Pokemon, ginagamit nito ang water attack para lumaban. Dahil sa hugis nito na parang isda, sa tingin ko, ginaya ito sa Kissing Gurami. Sa istorya ng Pokemon, makakahanap daw ng pag-ibig ang mga tao na makakahuli nito. Pero sa totoong buhay, ang mga Kissing Gurami ay kabaliktaran. Kung ang mga Luvdisc ay nagkikiss bilang pagmamahal, ang mga Kissing Gurami naman ay naghahalikan para makipag-away. Akala ng iba, naglalambingan lang ito, pero ganito sila maglaban. Ang kanila kasing nguso ay may matutulis na ngipin. Kapag nagalit ito, tinutusok niya ang ibang isda para masugatan hanggang sa mamatay ito sa impeksyon ng sugat. Who's that Pokemon? It's Dragalge! Isa itong uri ng water dragon Pokemon na kinatatakutan dahil sa taglay nitong kamandag. Mukha itong pinaghalong dragon at halamang dagat, kaya ito tinawag na Dragalge. Siguro, ngayon pa lang ay alam mong kamukha nito ang mga seahorse gaya ng Weedy Sea Dragon. Mula sa buntot hanggang sa kulay, hindi maitatanggi na kamukha nito ang totoong Sea Dragon. Ang isa pang kamukha nito ay ang Leafy Sea Dragon. Ang mga Leafy Sea Dragon ay isang uri ng seahorse na ginaya ang halamang dagat para makapag-camouflage. Katulad din ito ng ibang insekto na ginagaya ang halaman para magtago sa kalaban. Who's that Pokemon? It's Ursaring! Sa lahat ng Pokemon, ito palang ata ang nakatalo kay Hitmonlee. Malakas itong manapak at hindi tinatabla ng sipa. Kulay brown ang balahibo nito at sobrang laki kumpara sa ibang Pokemon, kaya halata naman na si Ursaring ay ginaya sa mga oso. Kahit kamukha nito ang mga brown bear, ang kanilang bilog na marka sa tiyan ay mas nahahawig sa mga sun bear at moon bear na parehong matatagpuan sa Asia. Lahat naman ng oso ay kayang lumakad ng dalawang paa. Katulad din ito ni Ursaring na kaya ring maglakad gamit ang dalawang paa. Para din talaga silang Pokemon. Pareho ding malakas ang katawan ng oso at Ursaring, mahaba ang braso at mahaba ang kuko. Kahit mukhang kakaiba ang balahibo ni Ursaring, medyo nahahawig naman ito sa disenyo ng mga cute na moon bear. Maaaring ginaya ang bilog na disenyo kay Ursaring sa puting buhok ng mga sun bear. Who's that Pokemon? It's Croagunk. Mukha mang mahina si Croagunk, ilang beses na nitong napatunayan na siya ay may ibubuga. O diba, kamukha nito ang Poison Dart Frog. Gaya ng mga Pokemon, mag-iingat ka rito dahil ito ay mapanganib. Ang matingkad na kulay nito ay indikasyon na nagtataglay ito ng lason. Sa sobrang lakas ng lason, pwede kang mamatay kapag kinain mo ito. Humahaba lang ito ng 2 inches, ngunit ang lason nito ay kaya makapatay ng tao. Ang isa pang halimbawa ay Golden Poison Dart Frog na may sapat na lason para kumitil ng 10 katao. Gayunpaman, hindi ganong kalakas si Croagunk pagdating sa palakasan. Pero, kaya naman itong depensahan ang kanyang mga kaibigan. Kahit ang mga totoong palaka ay wala namang darts na kayang lumabas sa bibig, si Croagunk ay may ganitong kapangyarihan na panlaban sa battlefield. Who's that Pokemon? It's Stunfisk! Si Stunfisk ay isang ground electric type Pokemon na kayang umatake gamit ang lupa. Mukha man silang cartoons, ginaya pa rin ito sa tunay na buhay na isda. Si Stunfisk ay isang uri ng Pokemon na nagtatago sa putikan at kapag may lumapit na kalaban, kukuryentehin niya ito.
Ginaya ito sa tunay na isda na tinawag na stargazer na pawang kakaiba dahil ang mata nito ay nasa taas ng ulo. Dahil sa pwesto ng kanilang mata, namamatyagan nito kung may paparating na isda at hindi na siya mahihirapan pang humuli. Katulad din ng ibang Pokemon, may mga uri ng stargazer na kaya ding maglabas ng kuryente bilang depensa sa kalaban. Bukod pa riyan, ginagamit nito ang kanilang dila bilang pain sa mga dumaraang isda at kapag lumapit ito, kukuryentehin nila ang biktima para kainin. O diba, mas astig pa ang mga stargazer kaysa sa ibang Pokemon. Who's that Pokemon? It's Pikipek! Sa itsura pa lang, alam mo na kung saang ibon ito ginaya. Mula sa hugis ng ulo hanggang sa tulis ng tuka, alam mong kawangis nito ang woodpecker. Pero kung gusto mo makita ang pinakakamukha ng Pikipek, pues, ito ang pileated woodpecker. Isa sa pinakamalaking woodpecker ng Amerika. Pareho silang may pulang marka sa ulo, puting disenyo sa leeg at itim na balahibo sa buong katawan. Ang pinakamalaking pagkakapareho nila ay ang hilig sa pagtuka ng kahoy. Ang mga woodpecker kasi ay kayang bumutas ng puno na may lalim na 6 inches. Kaya pa nga nitong tumuka ng 20 beses kada segundo. Hindi ba? Mas nakamamangha pa ang tunay na hayop kesa sa mga Pokemon. Who's that Pokemon? It's Torterra! Sa mga nanonood ng Pokemon Generation 4, isa ito sa paboritong gamitin ni Ash. Si Torterra ay grass ground Pokemon na kayang kontrolin ang lupa para umatake. Unang tingin pa lang, alam mong ito ay ginaya sa pagong. Marami kasing pagong ang nakunan ng picture na may halaman sa shell. Marahil ang pinagayahan kay Torterra ay ang pagong na Mary River Turtle na matatagpuan sa Australia. Meron itong makapal na lumot sa katawan nito, parang si Torterra ng Pokemon. Nakakahinga ang mga Mary River Turtle sa ilalim ng tubig dahil meron itong parang hasang sa buntot, kaya nakakatagal sila sa tubig ng 3 araw. Pag nakita mo ito, aakalain mong sila ay may buhok, pero ito ay mga algae na tumubo, hindi katulad ni Torterra na merong puno sa likod. Dahil dyan, mukha itong rakista at sa tingin ko, mas astig pa yon sa mga Pokemon. Who's that Pokemon? It's Alomomola! Para sa huling bida, ito naman ang Pokemon na mukha na namang isda. Mukha man itong isda, wala naman silang buntot. Pero okay lang yon dahil mayroong isda sa totoong buhay na wala rin namang buntot. Yan ay ang Mola-Mola, kilala din sa tawag na sunfish. Kakaiba ang mga sunfish dahil sobrang laki nito at mukhang wala silang kalahating katawan. Tinawag itong sunfish dahil madalas mo itong makikitang nagbibilad sa araw. Ang init ng araw ay nakatutulong para lumakas ang kanilang katawan matapos nilang sumisid sa malamig na malalim na dagat sa paghahanap ng dikya. Isa sa kapangyarihan ng Alomomola ay ang makapagpagaling ng may sakit na Pokemon sa tuwing sila ay nagsasama. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!